Tangi, dalagang walang dungis, sa abang anak ng Karmelo, ipagkaloob ang biyaya. Sa dagat ng aming buhay, ikaw ang gabay tala. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. sumainyo po ang Panginoon. At sumayo. Tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, ihanda natin mga sarili at pagsisiyan ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen ng Carmel. Sa tulong nito, kami naway paging dapating makasapit sa banal na bundok na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo munang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang kapanahunan ni Akas, na anak ni Jotam, at apo naman ni Osias, na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaías, "Isama mo ang iyong anak na si Sear-Hasub, at salubungin ninyo si Akas. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig, mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka, at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na poot ni Rezin ng Syria at ng anak ni Remalias. Ang dalawang yan ay parang dalawang kahoy na umuusok, ngunit di nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias, at kanilang sinabi, lusubin natin ang Huda, pasukuin natin at sakupin, papaghariin natin doon ang anak ni Tabeel. Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit, pagkat ang Syria'y mahina pa sa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco'y mas mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman, mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod, at ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak
pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Dakila ang poon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay, kanyang winawasak ang naglalakihang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinaon. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya na maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang kababalaghang ginawa sa inyo, malaw na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga Tiro at mga taga Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mo mataas hanggang langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood sa atin sa lahat ng ating social media platform. Kasama rin natin pinagdarasal ang mga kapatid nating nagtatrabaho sa ibang bansa, ang ating mga OFW. Kung tatanungin ka, o kayo minsan nagtatanong, minsan tinatanong niyo yung mga anak nyo, pamangkin nyo, bakit matigas ang ulo mo? Bakit matigas ang ulo natin? Bakit matigas ang puso natin? Bakit matigas ang puso mo, sabi mo, sa ibang tao? Bakit hindi ka nagpapatawad? Bakit tinatamad ka lagi? Bakit wala kang kusa? Bakit ayaw mong magbago? Minsan sinasabihan nyo yung mga kasama natin, mga kasambahay, mga kaibigan at kakilala. Minsan sinasabihan natin, maging ang mga kamiyembro ng pamilya natin. Ano sinasabi natin? Bakit ayaw mong magbago? Bakit ayaw mo magsisi at tumalikod sa masama? Bakit ayaw mong magbago at manindigan ka na sa tama? Bakit ayaw mo manindigan sa tama at lagi na lang mali ang ginagawa mo? Bakit ayaw mong umunawa at magpatawad? Mas madali pa sa iyong magalit lagi at maghinanakit. Bakit? Madalas marami tayong rason, marami tayong dahilan, marami tayong katwiran, kaya matigas ang ulo natin, kaya matigas ang puso natin, kaya minsan tayo'y tamad tumulong, tamad magbigay, tamad magpakita ng kabutihan, kasi ang dami nating rason. Magbibigay lang o tutulong lang tayo, magpapatawad lang tayo, ang dami nating hinihinging kapalit, ang dami nating dahilan kung bakit ayaw mong batiin yung taong hindi bumabati sa iyo. Ayaw mong patawarin, ang dami mong rason. Ako, mag-ano lang yan, pakitan tao lang yan. Ang dami nating rason. At dahil sa dami natin ng rason, doon tayo nahihirapan lumambot ang isip natin. Sa dami nating katwiran, doon tumitigas lalo ang puso natin. Ang poong Jesus Nazareno, walang ibang rason pag siya'y nagpapala sa iyo. Wala siyang ibang rason kapag siya'y nagpapatawad sa iyo. Wala siyang ibang rason kung tayo'y kanyang tinutulungan. Ano lang ang rason ng Panginoong Diyos? Ano lang ang rason ng poong Jesus Nazareno? The very reason that He forgive us is that He love us. Only love is the reason for everything. Ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno, ang pinakadahilan ng lahat ng pangyayari sa buhay natin. Kaya malambot ang puso ng Diyos sapagkat ang rason niya ay pag-ibig. Walang dahilan, walang mga iba-ibang dahilan o rason kung bakit tayo pinapatawad at pinagpapala ng poong Jesus Nazareno. Dahil kung titingin at titingin siya sa atin, sa kasalanan natin, panigurado ko, marami siyang rason na kayang ibigay para hindi ka pagalingin, para hindi ka pagpalain, para hindi ka patawarin. Maraming rason ang Diyos para magdamot sa atin ng kanyang pag-ibig, ng kanyang unawa, ng kanyang pagpapatawad. Ngunit hindi ginagamit yan ng Diyos. Ginagamit ni Jesus Nazareno ang kanyang puso para sa kabubuti nating mga makasalanan. At dahil nga lahat gagawin ng poong Jesus Nazareno para iparating ang pag-ibig niya sa atin upang maramdaman natin ang kanyang pagpapala at pagpapatawad, maging sarili niyang ina, ang mga banal,
Ang mga taong dumarating sa buhay natin ay ginagamit ng Poong Jesus Nazareno para sa kapatawaran at kabubuti natin. Ngayon ay kapistahan ng Birhen ng Carmel. Gagamitin niya ulit ang kanyang ina para ipamalas ang pag-ibig niya sa atin. Nakikita niyo yung hawak niya? Nakikita niyo ang hawak ng Birhen? Eskapularyo. Ang eskapularyo ay hindi anting-anting. Kung mapansin niyo, nilalagay yan sa leeg natin. Pag nilagay yan, ang tawag daw dyan ay parang pamatok. Alam niyo ba yung pamatok? The yoke. Yung pamatok, yung nilalagay sa balikat ng kalabaw, ng kabayo, ng baka, lalo na pag nag-aararo, para hindi lumagpas yung kanyang inaararo. Kaya pag sinabing yang skapularyo, para yang pamatok na nilalagay sa atin bilang tagasunod. Kaya pag nagsuot ka ng eskapularyo, nagsasabi ka na disipulo ka ni Kristo at sumusunod ka sa Kanya. Huwag ka maglalagay ng eskapularyo pagkatapos napakadamot mo sa sarili mong magulang. Hindi ka disipulo. Napakadamot mo sa pagpapatawad. Hindi ka disipulo. May rason ka para tumulong. Hindi ka disipulo. Ang disipulo ni Kristo, sinusunod ang kanyang mga turo. At ang kanyang turo, gagawa at kikilos tayo nang walang pasubali, maglilingkod na walang hinihintay na kapalit. Sapagkat tayo'y pinili at hinirang niyang maging tagasunod niya. Kaya pag nagsuot ka ng eskapularyo, mamaya po, after ng 12:15 Mass, sabi sa akin, ay maglalagay ng eskapularyo. Pag nagpalagay ka nito, ibig sabihin, tinatanggap mo na ikaw ay susunod sa yapak ni Kristo. Kaya yung eskapularyo, it is a yoke. It is pamatok. It is a sign of discipleship. Pagsunod kay Kristo. Hindi lang yan. Ano sabi at pangako ng mahal na birhen kay Simon Stock? Sino mang magsusuot nito ay hindi mapapanaigan ng impyerno. Ano ibig sabihin? Sabi ko kanina sa inyo, lahat gagawin ng Diyos para lang maligtas tayo. Lahat gagawin niya para hindi tayo makuha ng kalaban ng Diyos, si Satanas. Kaya ang eskapularyo ay parang shield, kalasag, na kahit dyablo, hindi ka kayang haltakin sa impyerno, pero kaya kang dalhin sa langit ni Kristo sa pamamagitan ng eskapularyo. Kung sasabihin nyo, napakababaw naman, susuot lang, sinabi ko na sa inyo, pag sinuot mo ito, kailangan maging lingkod ka ni Kristo. Kailangan mamuhay ka sa kabanalan. Kailangan mamuhay ka sa kalinisan. Kailangan maging tapat ka sa Diyos. At dahil yan ay kalasag, binibigyan kanya ng lakas na mapaglabanan ang napakaraming pagsubok at tukso ng buhay. Kaya yan ay parang kalasag na tayo'y pinoprotektahan laban sa kasamaan, laban sa bangis ng dyablo, laban maging sa impyerno. Mamaya, o konti lang yata yung ating eskapularyo, kaya mamaya pa raw pong 12:15, after 12:15 Mass, magbibigay ng eskapularyo. Suot nyo na magpapaalala sa iyo sa panahong tinutokso ka, kapain mo, ay, meron akong lakas, naririto si Jesus, naririto ang kanyang ina. Sa akin po kasi, dahil ako'y third order,
Malaki yung eskapularyo ko. Napakalaki. Oh, talo kayo. Bakit? Kalasag laban sa dyablo. Kalasag laban sa impyerno. Tanda na ako'y sumusunod kay Kristo. Disipulo, lingkod. Pagmalaki niyong lingkod kayo ni Kristo. Huwag niyong pagmalaking magaling kayo sa madyong. Huwag niyong pagmalaking magaling kayo sa dibidendaso ng kabayo. Pagmalaki niyo na kayo ay Kristiyano. Pagmalaki niyo na kayo'y sumusunod kahit kayo'y nahihirapan kay Kristo. Sana may eskapularyo kayo. Tanda ng inyong pagsunod. Tanda ng ating pagsunod. Tanda na tayo'y iniingatan ng mahal na ina, ng kanyang anak, ang Poong Jesus Nazareno. Kalasag, laban sa impyerno. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos, na mahal na Poong Jesus Nazareno, at ipagdasal tayo lagi ng mahal na Birhen ng Carmel. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama habang pinararangalan natin si Maria, ang Birhen ng Carmel. Ang itutugon natin sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Tayo naway magbahagi ng pananampalataya ni Maria at sundin ang kalooban ng Diyos ng may kagalakan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang simbahan naway lukuban ng banal na Espiritu at punuin ito ng pagsunod at pananampalataya at pamumunga ng mabubuting gawa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Kung paanong naging tirahan ng salita ang katawan ni Maria, naway parangalan din natin ang ating mga sariling katawan bilang templo ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang ating buhay naway ilaan natin sa pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Ang mga namayapa naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, basbasan mo kami, O Panginoon. Tumahimik po tayo sumandali. Buong taimtim tayong magpasalamat sa Poong Jesus Nazareno at gayon din sambitin natin ang ating mga pangangailangan. Pagdasal natin higit at lalo ang mga may sakit, ang mga taong nangangailangan ng ating mga panalangin. Ama naming nasa langit, padama mo sa amin ngayon ang banal na Espiritu upang marinig namin na may pananampalataya ang iyong salita at tuparin ito sa aming buhay. Pagkalooban mo kami ng mga pusong nalulugod at sumusunod sa iyong banal na kalooban. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen ng Carmel, inihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong pinili maging ina na iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming manunubos sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Birheng Maria ay naging inang tunay na iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, yung banal ang mga kaloob na ito pampara sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik pagwakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Carmel, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig na mahal na poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. mga kapatid, naririto si Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang Kordero ng Diyos, ang Diyos na lubhang nagmamahal sa atin, ang dahilan kung bakit inialay ang buhay niya sa atin, sapagkat mahal niya tayong lahat. Mapalad tayo ngayon tinawag sa piging ng kanyang pag-ibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ang mahal na Birhen ng Carmel, ay magdulot nawa sa amin na iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarimus valle. Ea ergo advocata nostra, vivos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clement, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiternus Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria Corpus et Animam, ut digno habitaculum epici mereretur, Spiritus Sancto cooperante, per periste de o commemoratione elitamur, eius pia interdatione instantibus et a morte perpetua liberemur, per iedum Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum Manet et semper nobiscum. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at mga dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinaragtas ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.